Magandang umaga. Ngayon ay dakila ng Pentecost. Ang misa pong ito ay ating iniaalay para sa ating pasasalamat at pasasalamat nina Alice Ganapin, Alonso family, Pasawa family, Ibanin Jocelyn Fulgar Gamboa, Hunya family, Greg Tenebro and family, Alonso family, Dr. Rodrigo Valenzuela family, Bacud family, Laguda and Bilenius family, Martin and Kathleen Ann and Matthew Monteverde, Maria Rosario Charis and Johnny, Johanna Paula Galan. Para sa ating espesyal na kahilingan at sa mga kahilingan para kina Ganapin family, Kim and Nino Garcia, Sergeant Alfredo Hugo, June and Belen Hunya, Fulgar family, Alonso family, Dr. Nico Valenzuela, Josefina and Naomi Mauron, Dr. Charmy Ann Hugo, Josefina Martin, Matthew Monteverde, Elena Bacud, Nino and Kim Garcia, Patsy Campus, Charis Campus, Jocelyn Fulgar Gamboa at sa lahat ng mga frontliners. Para sa kagalingan ni Alice Ganapin, Kiko Fulgar, Alma Asansa, Joselito Crisostomo, Christine Valerio, Ching Oliver and Julia Bakiran, Marivic Encarnacion at sa mga dinapuan ng COVID-19. Para sa ikaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na ng mga kaluluwang nakatala sa ating parokya at sa mga kaluluwa nina Herminia, Ben, Liovino, Remigio, Josefina, Mary, Edgar, Rodolfo Sr., Abelardo Sr., Esther, Goldwyn, Samuel, Maria, Enrica, Antonio, Anthony Cesar, Mary Belen, Brigida, Iluminado Sr., Teresa, Irma, Cayetano, Maria, Vicente, Felipe Sr., Filomena, Mario and Linda, Procesa, Felipe Sr. and Jr., Remedios, Jose, Victorino, Pablo, Jenna, Andres, Margarita, at sa mga kaluluwa ng mga namatay ng COVID-19. Ang misa pong ito ay pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Chris Santos. Ating sumula ng ating banal na Eucharistia sa umagang ito sa kapistahan ng Pentecostes. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang paggabay, liwanag, kaligtasan, dala ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo ay nagsasaya sa pagpanaog ng Espiritu Santo. Ngunit marami sa atin ay hindi bukas ang kalooban sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon.
Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Alhati sa Diyos sa kaligtasan, nasa lupa, kapayapaan sa mga may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kawalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mawag ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian, hanggang sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar.
at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, mayroon pa sa ating mga taga-Prilya at Pampilya, Ehipto at mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at sa mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo, may mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Papaano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangang-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poong tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoon Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha, sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Natakot mga matay kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay balik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman, sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numang Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapahayag na sumasa kanyang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o Malaya, ay binibinyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
na Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa, kaibigat patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka na nananahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantipalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nakakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Sa araw na ito ay ang dami-daming dapat ipagpasalamat. Ang dami-daming okasyon para sa tingin ko, para sa akin. Ang araw na ito ay napaka-significant. Una sa lahat, pinagdiriwang natin ang birthday ng ating simbahan. Pentecost is the celebration of the birth of the church. Ang pagpapadala ng banal na spiritu, ang ikatlong persona ang nagsimula ng ating simbahan. Kaya birthday ng simbahan. On personal experience, ngayong araw na ito ay birthday din ng nanay ko sa langit. No? It has been 15 years nang pumanaw yung nanay ko. May 31. Usually, yung culmination ito ng Mayflower Catechesis. So, birthday ng nanay ko sa langit. Pero binabalikan ko rin yung aking kalendaryo, parang birthday ko rin ito sa ating parokya bilang isang taon
ng paglipat ko sa ating parokya, no? Kakatuwa, no? Pati paglipat ay may birthday na rin, no? Bakit ko ba ito nababanggit ang mga okasyon na ito? I think the very essence of our celebration speaks about remembering, recalling, pagpapaalala. At ang banal na spirito na ating ipinagdiriwang sa araw na ito bilang araw ng dakilang kapistahan ng Pentecostes, ang unang niyang katungkulan, ang unang responsibilidad ng banal na spirito sa atin bilang mga alagad ng Diyos ay patuloy na ipaalala ang tungkol sa buhay, salita at gawa ni Jesus. It is through the Holy Spirit that we are able to remember. Kaya nga sabi ng ating second reading sa ating misa, hindi tayo makatatawag sa Diyos na ating Ama ng Ama ko kung wala ang kapangyarihan at patnubay ng Espiritu Santo. Dahil sa tuwing pinapaalala sa atin ng Espiritu Santo ang mismong kaganapan, the Christ event, ang ginawa ni Jesus, naalala natin si Jesus at ang utos ni Jesus, siya'y ating kapatid at ang kanyang Ama ay Ama na rin natin. Saka nga tayo nakakatawag ng Ama, Ama ko sa ating Panginoon. So, it is the Holy Spirit that enables us to remember. To remember. At pinag-uusapan na rin ang remembering. Kapag ako'y nagdarasal, iniisip ko, itong taon na ito, 2021, ay ang huling taon ng ating mga paghahanda, diba? Naalala natin, every year we have a common theme. For the last year of preparation, we have the year of ecumenism and interreligious dialogue. Nandyan po sa tarpaulin sa likod ng simbahan, yung ating huling preparation of our celebration because next year will be sa Pilipinas, ang 500 years of Catholicism in our land, in our country. Kaya muling parang naalala ko, no, huling preparasyon natin at ito yung ating selebrasyon, ito yung ating sitwasyon, tayo ay magkakahiwa-hiwalay. Kaya nga, sabi sa atin, no, muling challenge siguro ito rin ay panyaya sa atin, what have we become as a church in the Philippines? Ano na ba tayo bilang simbahan at ano na ba ang itinanim ng banal na spirito sa ating bilang iisang simbahan? No? Ngayon ay sa tingin ko, it is a challenging times para sa atin. No? Ngayon sa loob ng simbahan, nagmimisa tayo ng birthday ng simbahan, kakaunti lang po kami, mostly mga staff. At ang mga tao ay nagsisimba sa kani-kanilang tahanan. And if we come to recall, no, kung pinag-uusapan na rin natin ang simbahan at ang banal na misa, magandang maalala natin, no? Kamusta na ba yung ating pananampalataya? What have we become? No? After 500 years ba, ang simbahan sa Pilipinas, ang pananampalataya sa ating bansa, ito ba ay lumalim na ng lumalim? O ito ba ay unti-unting namamatay? Unti-unting nananamlay? Unti-unti na nawawalan ng gana? No? Baka ngayon, medyo because of the spur of the moment, ay parang gusto ng mga tao magsimba. Pero kung aalalahanin natin, bago ba tayo magkaroon ng pandemic, no? As a means of preparation for our 500 years, ganun ba yung ating fervor? Ganun ba yung ating pananabik? Ganun ba yung ating pagmamahal at pagnanais sa ating banal na misa? Or have our church and our faithful have have gone away from the celebration? Kasi minsan, iniisip ko, parang mga tao, ang dating sa kanila ng misa ay napaka-boring,
pare-pareho ang readings, pare-pareho ang pare, and people have become so used to attending Mass that they feel that it's already dry and boring. No? Pag pinagdarasalan ko, ganito ang pananaw natin, sa tingin ko walang problema yung ating liturhiya. Walang problema ang ating mga pagbasa. Walang problema sa ating selebrasyon. Our celebration is founded on the church. The church is inspired by the Holy Spirit. There's nothing wrong with our celebration. But sa tingin ko, ang problema ay matutukoy natin mismo sa mga tao na dumadalo nito. Sa mga tao na nagsisimba, maging siguro kasama na yung mga pare na nagdiriwang. Bakit kanyo? We have moved away from God and more have moved on our own self-interest. Bakit ko nasabi? Unti-unti nalilimutan natin ang Diyos kung bakit ba tayo nagsisimba. Nalilimutan natin yung talagang pagtawag ng banal na Espiritu upang alalahanin si Jesus, upang ibalik tayo sa Diyos. Nalilimutan na natin ang pagtawag ng Espiritu at ang pinakikinggan natin yung boses ng ating sarili. No? How can I illustrate that in our celebration of the Mass? Nung hindi pa tayo nagpa-pandemic, ang mga tao ay namimili. No? Ano yung pamimili nila? Namimili sila na, ay, sana yung simbahan, aircon. Pag hindi aircon, hahanap sila ng lugar kung saan ang misa ay nasa air-conditioned room. And what is the reason? They wanted to be comfortable. Ayaw yung medyo mainit, ayaw yung medyo masikip. Gusto nila, komportable silang nakaupo, air-condition. Be it in the mall, dahil doon may aircon, doon na lang ako magsisimba. No? Nalilimutan nila na they belong to a parish and the parish is their community. No? Pag ikaw ay nagsisimba sa iyong parokya, katabi mo ay iyong kapitbahay. Kabilang ka sa iyong sambayanan ng iyong parokya. But if you wanted to weigh down more on what you want, on your own comfort, ay gusto ko yung air-conditioned room. Air-conditioned na simbahan. O misa sa may mall dahil ito'y air-conditioned. Not more on celebration, but more on my own comfort. Diba? Pag tayo ay magsisimba, gusto natin, gusto ko yung choir, magandang pagkakakanta para nang sa gayon, it will be pleasurable on my listening. No? Parang gusto ay, ang choir ay hinihele sila at maganda yung kanta ng choir para sila ay nasisiyahan. I think when you celebrate Mass, when you attend Mass, it is not for your own pleasure that you wanted to hear the choir beautifully singing. Pero kahit yung katabi mo ay sintonado, kumakanta, nagdiriwang, nagpa-participate, all for the glory of God. No? Mapapansin natin, we are moving away. Hindi na tayo kumakanta. Gusto lang natin, maganda yung choir para maganda sa aking pandinig. For my own pleasure. Diba? Ang humilya ng pare, gusto ko yung pare, maraming jokes, maraming gimmick, para pag ako'y nagsisimba, natatawa naman ako at naaaliw kasi para yung aking pagsisimba ay nai-entertain ako. Pag ganyan ang pananaw mo sa misa, you are not listening to the Word of God, but you are there only to be entertained. But it's not the purpose of the Mass. Ang misa ay narariyan, hindi para ikaw ay aliwin at kaming mga pare ay parang mga nasa clown, nasa bar, na magiging comedy at i-entertainin ang mga parishioner para nang sila ay matawa, maaliw, hindi ganon.
tayo ay naririto at nagdiriwang ng misa dahil gusto nating mapakinggan ang salita ng Diyos. Hindi pakinggan ang gusto lang natin mapakinggan. Pag ang sinasabi ng pare ay tungkol sa corruption, tungkol sa maling nangyayari sa ating politika, ay ayoko na yan. Kasi masyado na si Father na parang politika na. Ayokong makarinig ng mga kritisismo. Gusto ko makarinig ng mga okay na mga homily, inspiring, nakakaiyak. No? I feel good when I go out of the church. No. But the priests are there in order for us to be disturbed. Diba? Maalala natin ng Panginoon, nung nabubuhay siya, ginugulo niya ang pananaw ng mga tao. Ito yung inyong komportabling pananaw, pero ito ang dapat na ginagawa natin. Ginugulo. The Lord disturb us. The Lord challenges us. Diba? Kaya sabi sa atin, napakaganda siguro ng pamamamaraan ng ating selebrasyon sa araw na ito tungkol sa ating pananampalataya. What have we become as a church? What have I become as an apostle, disciple, Catholic? Ang aking bang pananampalataya ay pananampalataya at pananaw pa rin na ibinubunsod ng banal na Espiritu? O baka nalimot ko na ang banal na Espiritu at ang boses ko lang ang aking naririnig? Kaya alam niyo sa New Translation ng ating greetings in English, di ba dati pag sinabi ng pare, "The Lord be with you." Ang sagot natin, "and also with you." But the modern and the updated liturgy, pag sinabihan tayo na, "The Lord be with you," ang sagot natin, "and with your spirit." It is a recognition, inaalala natin na totoo nga pala, kabilang sa ating pagkatao, nananahan sa atin ang Espiritu. Total naman, sabi ni St. Paul, our body, us, is the temple of the Holy Spirit. And therefore, it reminds us, unti-unti pinapalalahanan tayo, ngayong araw na ito, araw ng ating simbahan, araw ng pagpapadala ng banal na Espiritu sa kanyang mga alagad sa atin. And we must continue to recognize the Holy Spirit in us. Less of ourselves, more of the voice of the Holy Spirit. No? Kaya sabi sa atin, remembering, it is the responsibility, it is the voice of the Spirit. Remembering Christ, remembering the words of Christ, remembering all that what Christ did in order for us to continue to be disciple of Jesus Christ. Remembering. No? Ikalawa siguro yung Espiritu Santo sa pagdiriwang natin ng ating Pentecostes, muli tayong binabalik ng banal na Espiritu Santo ang hiwaga ng kanyang binibigay na kalakasan. The Gospel tells us, sila'y takot, pero nang dumating si Jesus, hiningahan sila ni Jesus, receive the Holy Spirit. And they were strengthened. They were inspired. Katulad ng first reading natin, mula sa upper room, dumating ang banal na Espiritu at sila'y nangaral sa iba't ibang wika. And therefore, we remember also the power of the Holy Spirit in us. Takot tayo ngayon sa panahon ng pandemya, pero binibigyan tayo ng lakas. Mayroong mas makapangyarihan pa. We come to remember the mystery of the Holy Spirit's working in the apostles. Dating takot, hiningahan sila ni Jesus at nagkaroon sila ng tapang. Hindi na sila takot. We come to realize the power of the Holy Spirit strengthening us, guiding us, inspiring us. Kapag tayo ay natatakot, lagi tayong tumawag sa ating banal na Espiritu na nananahan sa atin upang bigyan tayo ng lakas. Lakas sa ating kinakaharap na problema ng pandemya, lakas upang mapagwagian natin
ang kasamaan sa ating buhay, bisyo, kasalanan, dahil ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng tunay na kalakasan. And finally, no, bilang isang, sabi nga natin, as we come to recall the Pentecost, the birth of the church, it is the Holy Spirit that makes us possible to be a community. Ang banal na Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng, sabi natin, ng pagtulak, kalimutan ng sarili at maging sambayanan. It is the Holy Spirit, it is the prompting of the Holy Spirit that makes possible the we in an I and you relationship. No? Hindi na tayo kanya-kanya, hindi selfish, hindi akin lang, pero tayo, sa atin magmumula ang solusyon upang malabanan natin ang COVID-19. Hindi lang ilan-ilan lang ang gagawa, ilan-ilan lang ang gagalaw, ilan-ilan lang ang kikilos. We could never do it and solve and overcome this pandemic. But we need the prompting of the Holy Spirit so that we could move as one community, not being selfish, but being one church, one community. Gusto kong basahin yung poem or hymn sa aming Holy Hour sa breviary tungkol sa Espiritu. It's a very beautiful hymn. No? Sabi ng title na ito, Breathe on me, breath of God. Breathe on me, breath of God. Fill me with life anew, that I may love things you love and do what you would do. Breathe on me, breath of God, until my heart is pure. Until with you, I have one will, to live and to endure. Breathe on me, breath of God, my soul with grace refine, until this earthly part of me glows with you, fire divine. Breathe on me, breath of God, so I shall never die, but live with you the perfect life in your eternity. Amen. Bilang isang sambayanan, bilang isang simbahan na pinakikilos ng banal na Espiritu, sambitin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, Isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay man muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hingin natin sa Diyos na mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Ating sabihin, Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa tulong ng Espiritu Santo, ay madala nila ang bayan ng Diyos sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabuting kalooban, upang sa taong ito ng ekumenismo ay pag-uusap hinggil sa pananampalataya, ay mabigkis sila ng Espiritu sa dalisay na pagkakaisa. Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Puno ng ating bansa upang maging bukas ang kanilang mga puso sa pagkilos ng Espiritu at nang madala ang ating bayan sa tunay na kaayusan at pag-unlad,
Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga Kristiyanong naghahangad na lumago sa pagiging mga kaanib ng simbahan, upang talagang lumigaya sila sa kanilang paglilingkod sa bayan ng Diyos, manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa lakas na galing sa Espiritu ay lumago tayo sa pagkakaisa at sa sigasig na magkalat ng pag-ibig sa daigdig. Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming naghandog sa amin ng Espiritu Santo, pukawin mo ang aming mga puso upang magsikap kaming mabuhay sa pag-ibig at sa pagtalima sa kalooban ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today, O mercy, as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, lead us now, give us life, send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ng alak at tinapay ay kalugdanawa ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiniwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinarakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At ganyan naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, aming natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Jesucristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Pairis Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghaya mong aming pananampalataya. Huwag ang mga nagawa naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayin po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Naririto ang kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Naririto ang ating Panginoong tinatawag tayong maging kanyang katawan sa pamagitan ng patnubay ng Espiritu. Mapalad tayo natatanggap ng kanyang banal na katawan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Aming Jesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ng higit sa lahat ng bagay at nais naming tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi namin matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin ka namin ng espiritual sa aming pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin na parang naririto ka sa amin
at pinagkakaisa namin ng aming sarili sa iyo, huwag mong hayaang kami ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Spirit and grace, here in this meal, you are the wind that breathes to the field. Gather the wheat and form us in Christ. Come be our source and bread of life. In the breadless broken, Christ is our life, whose presence we bear. Come, O Spirit, make your grace revealed in this holy meal. In the breadless, broken and shed, Christ is our life, whose presence we bear. Come, O Spirit, make your grace revealed in this holy meal. Come, O Spirit, make your grace revealed in this holy meal. Ating dasalin ang Oratio Imperata. Makapangyarihang Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingi ng proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Gabayan niyo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal upang sila'y makapaghanap ng lunas sa epidemyang ito. Naway iligtas niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at pagibayuhin mo sa amin ang pagnanasang kumalinga at dumamay, lalo na sa mga nangangailangan. Hiling po namin ito sa pamagitan ni Jesucristong anak mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling ng may sakit. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Sa mga nagtatanong sa atin, ngayong darating na General Community Quarantine, mayroon na ba tayong misa sa ating parokya? Sa ating pong huling update ay wala pa po. Pero sa mga probinsya na mayroong modified General Community Quarantine ay pwede na silang magmisa sa kanilang mga simbahan ng 50% ng capacity ng kanilang church. So, hintayin pa natin, hintayin natin kung meron bang update sa ating interagency task force na pwede na tayo magmisa. Pag hindi pa, mananatili ang ating pagmimisa ng ating Facebook Live. Pag naman dumating ang ating modified General Community Quarantine, doon na tayo magkakaroon ng mga alituntunin, guidelines, protocols, at mga precautionary measures for health reason para sa pagdalo ng ating misa. At ipagpapatuloy pa rin natin ang ating pagkakaroon ng broadcast sa Facebook Live dahil hindi naman lahat ay makapagsisimba pa rin. Kaya mananatili pa rin ang ating Facebook Live sa ating mga selebrasyon kahit na meron tayong misa sa ating community quarantine. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Pagpalain kayo ng banal na Espiritu ng kagalakan ng inyong paghandog. Patuloy nawa kayong gabayan sa kabanalan sa inyong buhay. Amen. Nawa, tupukin lahat ng apoy na manaog sa mga ang lahat ng kasamaan sa inyong mga puso at papagningasin ang mga ito sa dalisay na liwanag. Amen. Tibayan nawa ng Diyos ang inyong pananampalataya sa mga oras ng alinlangan at pagkalooban nawa kayo ng inaasahang buhay na walang hanggan sa piling ng mga banal. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon.